Good morning mga kapatid, and again welcome sa ating Sunday service dito sa KYMC at sa lahat ng mga nakikinig sa atin online. And today medyo mahaba yung ating scripture reading, yung ating mapag-aaralan na scripture. And tatry kong i-summarize lahat at bilisan para maging hindi kayo mainip or di ganun maging kahaba lahat. So ngayon ay 4th Sunday ng Lent, and patuloy pa rin tayo sa pagtahak ng mga bagay na inaalala natin o dapat nating maintindihan hanggang sa dumating yung Holy Week na makita natin yung mga nangyaring sitwasyon sa ating Panginoong Hesus. So ito yung mga ating inaalala, magkaroon tayo ng makarelate tayo do sa mga sitwasyon ng ating Panginoong Hesus nung siya'y nasa lupa pa. So, nais ko makapagbuklat kayo sa akin or makipagbasa ng Bible sa verse 23, 24, and 35 and to 38 ng John chapter 4. So ito lang yung ating magiging scripture reading. Sabi sa verse 23, tayo kayong lahat kung ng mga nasa simbahan para sa paggalang sa salita ng Panginoon. Sabi sa verse 23, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya't dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi ba sinasabi ninyo 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masan ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa ng anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't kapwa nagagalak ang nagtatanim at ang umaani. Totoo ang kasabihang iba ang nagtatanim at iba naman ang umaani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim, iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, muli salamat po Panginoon sa oras na ito. Muli inihiling namin Ama ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang mabigay sa amin ng gabay at pangunawa sa mga salita na aming maririnig at ipapahayag Ama. Kaulaw nawa ang may taas at mapupurihan dito, Ama, at linisin mo, Panginoon, ang aming mga buhay sa mga salitang ito. Nang patuloy maranasan namin ng pagsisisi at pagbuhos ng biyaya mo sa aming buhay na naglilinis sa aming mga kasalanan at nagtutuwid, Panginoon, sa mga aming nagagawang kasamaan. Maraming salamat, Lord. Ikaw lang may taas, mapupurihan sa gawain ito at sa pagpapahayag na ito. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. So mga kapatid, mula sa verse 5 ng chapter 4, pag-aaralan natin itong Samaritan woman. So dumating si Jesus sa isang bayan na tinatawag na Sychar, sabi sa verse 5. Malapit ito sa bukid na binigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob dahil siya'y napagod sa paglalakbay. Umupo si Jesus sa tabi ng balon, halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari mo ba akong bigyan ng maiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. So knowing the history, mga kapatid, yun nga, kung naalala ninyo, yung bayan ng Assyria, kung sino-sinong mga tao sa ibang mga bansa yung pinadala sa Samaria na may mga dalang idolatry at that time. Nung sinakop ng Assyria yung Israel, yung mga tao sa Samaria, which is parte ng bayan ng Israel, ay hinaluan niya ng mga hindi Hudyo or hindi Israelita. Kaya't lumaganap yung kasamaan doon at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Typical sa tao, or typically na mangyayari, itong mga Hudyo sa Jerusalem ay ituturing na marumi at masasama at mapaggawa ng karumaldumal o mga hindi katanggap-tanggap sa Diyos, itong mga galing ng Samaria. So, to make the story short, ito yung dahilan kung bakit nasabi dito ng Samaritan woman. Malaki yung hidwaan nila, or even si Jesus Christ, laging ginagamit yung mga Samaritan sa pagtulong at paggawa ng mabuti bilang example sa mga Hudyo na laging nagtuturing sa kanila ng masama.
Sabi sa kanya ng Samaritan woman, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. May tanong pa ba doon? Parang ganun, di ba? Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Bakit sa akin? Bakit hindi sa kapwa mo Hudyo? Bakit hindi sa ibang tao na lang except sa mga taga-Samaritan? Bakit ako pa? Di ba ang tingin mo sa akin marumi? Di ba mahawakan lang kita marumi? Ganun yung perception ng Samaritan dito. Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Tuloy-tuloy natin, nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang panalok, saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ng kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba kaysa sa kanya? Sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauuhaw, ni pumarito pa upang sumalok muli. So ito mga kapatid, itong tubig na nagbibigay buhay, napakahalaga nito sa ating mga mananampalataya. No? Ito yung magbibigay sa atin ng recognition kung gaano na ba tayo kalalim bilang mananampalataya. Ito yung magbibigay sa atin ng kaliwanagan or ng malinaw na pag-unawa na totoo nga na yung buhay ko ay tunay na nananampalataya, yung buhay ko ay tunay, yung pamumuhay ko ay tunay na sinampalatayanan ko na lahat para sa ating Panginoong Hesus. Ito yung magdidetermine itong living water. Bakit mga kapatid? So nais ko maunawaan ninyo no, na dito sa mundong ito, pinupuno natin yung ating mga sarili. We fill in ourselves. We are like, para tayong mga taong nauuhaw. And yung uhaw na yon, pinupuno natin nung mag-fed up para mawala yung thirst na nararamdaman natin. Medyo nakakalito lang. Teka, ano ba yung thirsty? Di ba? Parang, di naman ako nauuhaw, kuya. Hindi ko naman kinauuhawan yung isang bagay sa mundo. Pero ano itong in-explain ko sa inyo? Itong pinapaliwanan ko sa inyo. Alam nyo, meron kayong mga uhaw. Meron tayong mga uhaw na hindi living water. Meron tayong mga uhaw na hindi naman talaga ganon ka-big deal kung iisipin. But it will determine if you have the living water inside you or not. Anong ibig ko sabihin ulit? Or let's say, for example, di ba? Bakit yung, let's say chismis, let's say sports, let's say political news, let's say entertainment news, let's say social media news, let's say sa mga paborito nyong fans, mga fan kayo ng mga sikat na artista or mga umaawit, there is a thirst na hindi mo nalalaman that flows. And when kapag yung uhaw ay hindi nafi-fill in, bumabalik at bumabalik ka para ma-quench, maibsan yung uhaw na yon. Although hindi siya parang madidescribe as uhaw. It flows to your heart, yung living water, it flows to your heart and fill in everything and make you not care anything about this world. Pero yung mundo, it will fill you something that you will keep on coming back to it. Nakukuha ninyo? Let's say chismis, di ba? You have a thirst for something na bakit na-attract ka kapag merong kang naririnig na ibang chismis?
Di ba? Ba't na-attract ka kapag meron kang naririnig na ibang, lalo na kapag ka mabibigat na information or kasiraan sa tao? You are attracted. Bakit parang there is something that you need to fill in? There is something empty inside that you need to fill in. You invite other people na merong the same needs, the same thirst into your life to fill in that thing. E minsan, tatlo kayo, nagpupunuan nung fini-fill niyo yun. Nakukuha ninyo. Sports. Tayong mga Christian, wala namang masama kung meron kang interest sa sports. But some people, it's like a thirst. Di ba? You will associate yourselves with people who have the same opinion. Di ba? Para ma-quench yung feelings na nararamdaman mo. Uy, si ganito niya sinute yung bola. Uy, si ganito, galing niya, dinak yung bola. If you are associated with people that doesn't care about this news, parang minsan parang empty ka. Pero kapag nakatabi mo yung isang taong ganun din yung perception, nagkakaroon kayo ng parang fini-feel ninyo yung inyong mga sarili. Nakukuha ninyo. This is just normal life, but it's not about the living water you have in you. And sometimes itong mga bagay na ito, it will lead you to something worse. It will lead you to emptiness. Kasi nga itong water na ito, itong bagay na ito, kailangan ng resources to continue to put something para magkaroon. Unlike yung living water ni Lord, nagbubukal, lumalabas. It comes in. It comes from within. Pero ito, kailangan mo nang i-fill in. Nagda-dry yan, kailangan mo laging i-fill in. This is life. Ito yung buhay. This is your life. How many things, ilang baso yung nandyan sa loob mo na lagi mong pinupuno? Either entertainment, chismis, di ba? Social life, di ba? May bago kang improvement sa yung itsura. You will put yourselves to people who will praise that thing. Diba? Some people are part of your life, but some are not. But you try to please them with what you have. Diba? Para ma-fill in Na-fill mo yung emptiness. You have to maintain these things in your life. Madami yan. Then you fill them. Patuloy mong pinupuno. Paulit-ulit mong pinupuno. And sometimes these things destroy you. Most of the time, these things are being used for you to destroy even one another. Diba? You will create an issue just to fill in. You will create a situation just to fill in. You will invite people, associate yourselves with people, influence people so that they may have the same spirit of that emptiness na i-fill in nila sa loob nila. Diba? Entertainment, o kahit ano pa yan, kahit sabihin mo pang Shopee pa yan, kahit pa sabihin mo pang shopping pa yan, diba? Pamimili pa yan. There is you fill in everything. Sugal, best example. Addiction is just best example. But how about those small samples, di ba? Nagiging empty and you need something always to refill. Kaya nga sabi ko kanina, yung living water sa ating buhay, this will determine if you are really faithful to God. This will determine your faith. Hindi yan sa tagal mo na sa simbahan. Hindi yan sa dami mo nang nagawang ministry sa simbahan. Who are you now? Are you satisfied? Is the living water ng ating Panginoong Yesus flowing within you? Hindi ka na-interrupt ng kahit anong issue, ng kahit anong chismis, ng kahit anong ikakagalit mo or ikakasama ng loob mo or ikakainggit mo or even ikakasira mo. These things doesn't matter to you. What matters to you is what the living water. And when it flows out from you, yung mga tao sa paligid mo, nafe-feel nila.
there is a living water in this person. She or he is not affected on anything. Ano mang ibato namin sa kanya, hindi yun yung cares niya sa mundong ito. He is filled in, he or she is not empty. She is overflowing or he is overflowing doon sa living water ng Panginoon sa puso niya. So maraming example, di ba? Games, entertainment, di ba? Same entertainment. Oh, napanood mo ba yung may concert si ganito sa ganyan. Oh, ito yung usong cellphone ngayon. Oh, ito yung usong ganyan ngayon. You fill in yourselves with empty things that will cause you to be empty, continually to be empty. And sometimes you dream of bigger things na hindi, yun nga sabi ko before, you dream of bigger things that you are not yet capable of. Gusto mong uminom mag-fill in sa loob mo nung tubig, nung bagay na hindi kayang i-sustain. Even yung nandun sa loob mo, hindi kayang punuin yun mag-overlap Tapos malulunod ka. Sports, politics, movies, movie series, chismis, and more stuff. Para siyang tubig na kailangang i-drone all the time. And this is your life. Think about it. Isipin ninyong mabuti. Lahat ng mga nasa simbahan, isipin ninyong mabuti. This is your life. Ano yung mga bagay sa buhay ninyo? Na hanggang ngayon, yung living water ng ating Panginoon, have you received it? So ito yung sitwasyon ng babaeng Samaritana. Maraming mga bagay na nangyayari. There's a lot of things going on sa mundo nila. Yung Samaria, yung Jerusalem, yung pagsakop ng Babylon sa kanila, yung pagsakop ng Assyria, and everything, di ba? Yung Messiah lang yung makakapagbigay ng solusyon. But at this time, hindi na siya makakita ng maayos. She needs to see Jesus Christ. She needs to see Jesus at that time. Jesus is with him, with her. Kasama niya si Jesus Christ, but hindi niya nare-recognize. So what she needs is the recognition of Jesus Christ sa kanyang buhay. So sabi sa mga sumunod na talata, sabi sa verse 15 kanina, sinabi ng babae, Ginoo, bigyan niyo po ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalo. So si Jesus Christ dinescribe yung kanyang buhay. Sabi niya, umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Jesus. Sabi ng babae, wala akong asawa. At sinabi naman ni Jesus, tama ang sinabi mo, wala kang ang asawa. Sapagkat 5 ang iyong naging asawa. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Sinabi ng babae, Ginoo, isa kang ang propeta. Hindi nga ba? So, unti-unti na siyang nagkakaroon ng kaliwanagan. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lang lamang dapat sambahin ng Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. So pinapaliwanag ni Jesus Christ dito, ito lang yung kailangan mong maunawaan. Yung tagapagligtas, yung Messiah ay magmumula sa mga Hudyo. It doesn't matter kung sa templo or sa bundok ka sumamba. Sabi niya, darating ang panahon, yung mayroong mga living water sa puso nila. Sila yung mga tunay na mananamba at sasamba sa Panginoon. Yung mga sumasamba sa Espiritu at saka sa katotohanan. Kaya sabi ko kanina, yung mga bagay na maliliit na yan, kailangan yan maisa-isa sa buhay ninyo. Lalo na kayong mga nag-grow pa lang. Kung marami ka niyan, ibig sabihin nag-grow ka pa lang. Kung mas disturb ka pa dyan sa mga bagay na yan kaysa dun sa living water na nandun sa'yo, ibig sabihin sobrang liit pa lang ng growth na meron ka. It doesn't matter kung ilang years ka nang mananampalataya. Kung hindi mo hahayaan o
or kung hindi mo i-let go, yung mga fini-fill in mo na yan, hindi mag-spring yung living water, hindi magkakaroon ng puwang yung living water na nandoon. And you need to accept that, you need to reject that. Even itong Samaritana, marami siyang naging asawa, maraming naging sitwasyon sa buhay niya. None of them became perfect. None of them fill in yung kanyang needs. Maybe nagkaroon siya ng broken situation sa family niya, sa una niyang asawa, hindi nagkaroon ng pangalawa, nagkaroon ng pangatlo, nagkaroon ng pang-apat, nagkaroon ng pang-5. Merong discontentment. Maybe maghahanap pa siya ng pang-6, pang-7, pang-8 until ma-fill in yung akala niyang fini-fill in niya. Diba? Kaya nais ipahayag sa kanya ni Jesus kung gaano kahalaga itong living water, sabi niya. Maniwala ka sa akin, darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Sa verse 23, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesyas at ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Sabi ni Jesus sa kanya, ako, nakausap mo ngayon, ang iyong tinutukoy. So dito talaga nagkaroon na ng kaliwanagan doon sa babae kung sino si Jesus Christ. Kung ba nagkaroon ng kalinawan sa buhay niya. Kasi yun yung need niya eh. Di ba sabi ko nga kanina, sometimes kailangan magkaroon ng interaction sa buhay natin para maunawaan natin yung mga bagay na humahad lang sa ating pangunawa. Even yung hidwaan nila ng mga Hudyo at saka ng mga Samaritan or mga taga-Samaria, fini-fill in yan eh, di ba? May galit yung mga Hudyo sa mga taga-Samaria, may galit yung mga taga-Samaria sa mga Hudyo. Anything that comes from the Jew, fill in mo kagad yung empty hatred na meron na siya. Yung hatred, yung cup niya ng hatred dun sa puso niya. Pag nakita niya yung Hudyo, feeling niya agad yung cup of hatred sa puso niya. Pag nakita ng Hudyo yung Samaritana, feeling nila kagad. There's a lot of things, di ba? We are so thirsty in a lot of things. Sobrang uhaw natin sa maraming bagay. And lahat ng yan, hindi lang 5. 5 lang yung daliri ko, pero hindi lang 5. More than that, ang dami ninyong fini-fill in sa inyong mga buhay. Sabi ko nga, this is fourth Sunday of Lent. Panahon ng pagsisisi at paglilinis at paghahanda, pagtatanggal ng mga bagay na makakahadlang doon sa gagawing pagliligtas sa atin ng Panginoong Hesus na nangyari dito sa panahon ng Holy Week na sinasamba natin. So dumating ang mga alagad ng sandaling yon at nabigla sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. So even yung mga alagad, there is a judgment already. They are also blind. They are also filling themselves with empty things. But the Lord is so focused about harvest. The Lord is so focused about those who realize they are empty. Nakukuha ninyo? So ito na yung sunod. There's a lot of people na na-recognize na itong mga bagay na to, they don't all matters. So what they have is nothing. They are totally empty, but they don't have the living water. The living water needs to be put there. So ito yung Samaritana eh. Meron na siya mga experiences sa buhay. Konti na lang yung mga fini-fill in niya. Although, pagod na yung buhay niya, konti na lang yung mga fini-fill in niya na kailangan tanggalin. And there's a lot of people right now sa mundo who are empty, who needs this living water, who needs to hear the gospel. Ito yung focus ni Jesus. Nabigla sila nang makita nila nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila'y walang nagtanong sa babae, ano ang kailangan ninyo? So wala mang
nag-try manghusga dun sa babae. Wala ring nagtanong kay Jesus, bakit ninyo siya kinakausap? Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, hali kayo, sabi niya. So nagte-testify na siya dito, tignan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. So yung part pa lang na sinabi ni Jesus, yung mga bagay na mga ginawa niya, is also a way of giving her realization. Binigyan siya ni Jesus ng realization that all these things that you have done are like empty things na hindi mo kailangan. Di ba ganun yun eh? Kapag nag-intervene si Jesus sa buhay natin, there is a realization na lahat ng meron tayo na akala natin, sinundalan natin, nawawala na lahat ng kabuluhan. Ang meron lang kabuluhan si Jesus Christ. Si Jesus na lang yung nag-fill in ng lahat ng kasiyahan. Si Jesus na lang yung nagbibigay ng buhay sa atin. Siya yung nagbibigay ng ligaya sa atin. Yung malaman natin na nandyan siya, yung malaman natin na siya yung niligtas niya tayo, yun na yung nag-fill in sa lahat. So ito yung part na realization ng babae. Hali kayo. Sobrang masaya siya. Tignan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya kaya ang Kristo. Kaya't lumabas ng bayan ng mga tao at nagpunta kay Jesus dahil doon sa testimony ng babae. Parang kang pinalaya, di ba? Sabi ko nga kanina, you need to realize this. Many of us, marami sa ating mga mananampalataya, bukod sa marami tayong finifill in na banga or na baso ng mga bagay na walang kabuluhan sa buhay natin. We also do not recognize, kahit pa sinasabi natin, nananampalataya ako kay Jesus. But we are like broken cisterns. Alam niyo yung sinasabi ng Bible before? They are broken cisterns that cannot hold water. That cannot hold the living water. Ilagay man yung living water dyan, broken butas. Umaagos lang. Nag-overflow lang yung cistern. Sana ba yung parting yun? There are broken cisterns that cannot fill in. Di ba? We need to change those cisterns. Kailangan natin tanggalin yung mga cistern, ipalitan natin. Pero una sa lahat, i-remove muna natin yung lahat ng yan. Isipin niyo yung mabuti sa inyong buhay bilang mananampalataya. Sabi niya, hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na nga kaya ang Kristo, kahit lumabas ng bayan ng mga tao at nagpunta kay Kristo. Naglumabas ng bayan yung mga taga-Samaria at nagpunta sa isang Hudyo na si Jesus upang makinig sa kanya. Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Guro, kumain na kayo. So dito naman, tinry i-convince ni Jesus yung mga alagad niya. Sabi ni Jesus, ako'y may pagkaing hindi ninyo nalalaman. Kahit nagtanong-tanongan ang mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang tuparin ng kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya sa akin. So tinuturing ni Jesus na pagkain yung mga gawain or pinapagawa sa kanya ng Ama. Nakukuha ninyo? Itong pagkain na to is the same way as the living water. Yung mga gawain natin, yung mga paglilingkod natin sa Panginoon, iyan talaga yung nagbibigay sa inyo ng totoong buhay. Yan talaga yung nagbibigay sa inyo ng totoong pagkain ng buhay. Hindi lang yung ministry, hindi lang dyan sa loob ng simbahan. Hindi ko sinasabi na yung pagtugtog lang dyan, or pagpipreach lang dyan, or pagtuturo lang dyan. Although party yan. Even within your life. Even within the circle ng buhay ninyo. Yung mga taong kahalubilo ninyo, yung mga taong kausap ninyo, paano ninyo i-interact yung gospel? Paano ninyo ipiprevent na i-fill in nila yung mga fini-fill in ninyo? Paano ninyo ipiprevent na hindi kayo ma-impluwensyahan ng masama nilang kaisipan?
At malagyan din kayo ng mga parang empty vessel na pinupuno din nila. Ganun di ba? Para kang dumaan sa mga tambay na nagiinuman. Pare, shot ka. Pag na-empty yung baso, bibigay mo ulit. Empty na ulit, lalagyan. Isa-shot mo na naman ulit. Diba? Sa mga manginginom. Because it's always empty, di ba? Ganun din yun Pag nakipag-interact ka sa mga tao sa buhay mo, sa paligid mo. Pangalawa, how is the living water flowing out from you for others? Yan yung mga gawaing nagbibigay sa atin ng pagkain. Kaya sabi ni Jesus, ang pagkain ko yung tuparin ng kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya sa akin. Hindi ba sinabi ninyo, sabi niya, ito yung focus ni Jesus Christ, yung harvest Hindi ba't sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, masdan ninyo lahat ng tao. Hinog na ang trigo at handa ng anihin. Hinog na yung mga tao, sobrang broken na ng mga tao, sobrang fill-in na ng mga tao sa maraming hopelessness na hindi nila maintindihan. And they need to be harvested. The living water needs to overflow from you, from us, from the Lord to them. Nakuha ninyo? And this will fill in our lives. This will bless also yung ating mga buhay. This will sustain, not just bless, this will sustain also our lives. Ang sabi niya sa talata, sabi niya sa verse 35, sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa ng anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran. Sabihin, yung mismong pag-ani na ito, may kalakip na biyaya, may kalakip na blessing. At nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Sabi niya, may kalakip na kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. It's not just about eternal life. It's also about how your life will be blessed with a real life of blessing. Totoong buhay na biyaya yung mararanasan mo. Sa atin kasi minsan, pag sinabi nating biyaya, parang pera lang Pag sinabi nating biyaya, parang material na bagay lang. Ang biyaya na ito, bukod sa may material, kaloob din nito yung totoong buhay. Yung totoong pag-ibig, yung totoong pagmamahal, yung totoong maranasan mo yung pag-ibig ng Panginoon, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa tao. This will fill in our lives. Maraming tao, they fill in everything. And they will never satisfied, di ba? Yung yaman, dati kang wala nito, no meron ka na, hindi ka na pa rin kontento di ba? You will start to fill in. It will not end. It will become endless until you will become blind and cannot see what you need to see. Kaya nga sabi ko dati yung topic natin, di ba? Mahirap pang pumasok yung isang kamayaman. Madali pang pumasok, sabi ni Jesus, yung isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman. Because there is blindness. Yung yaman, hindi yun yung problema. Yung blindness yung nagiging problema. You fill in things. Ang waani ay tumatanggap ng kabayaran. Kaya yun nga, huwag tayong matakot sa pagpapahayag at paglilingkod at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't kapwa naggagalak. So may kagalakan at ang nagtatanim at ang umaani. Totoo ang kasabihang iba ang nagtatanim at iba naman ang umaani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo tinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. So parang yung mundo, kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Even yung mundo, maraming naitatanim na bagay sa buhay natin Habang lumalaki tayo problema, maraming din nakatanim na emptiness. Pero pag nawala yan, pag nakita ninyo yun sa tao na alam ninyo kung paano yung tanggalin, parang mga trigong damo mga damo sa paligid ng trigo na sumisira dun sa trigo. Pag alam ninyo yung tanggalin, pag nakikita ninyo yun sa tao, you will also know how to share the gospel to them, for them to realize these things, mga bagay na ito.
then you will become part of the harvest. They will be harvested. They will be filled in with the living water. They will be worshipers of God in spirit and in truth. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang nanalig kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon at tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya at alam na naming siya ang tagapagligtas ng sangkatauhan. So ito yung panahon ni Jesus Christ, no? Imagine from the time na na-divide yung Israel, unang-una niyang pinuntahan itong Samaritana to share the gospel. Para sabihin sa kanyang mga alagad, humayo kayo. Maraming hinog na yung trigo. Ready na yung harvest. Hindi parang sinasabi niya, di ba? Sinasabi ninyo 5 buwan or 4 na buwan. Hindi, ngayon na. This is the time of harvest. Pinapakita ni Jesus Christ that the way na nagbahagi siya dun sa Samaritana is also the start or the beginning of that great harvest. And yung panahon natin ngayon, mga kapatid, madami pang harvestin, marami pang pwedeng ma-harvest. So yun yung maging focus ng ating buhay. Huwag tayong magpadala sa mga bagay na fini-fill in natin, even sa loob ng church. Minsan kayo mismo, maraming daladalang baso na pinupuno ninyo. These things hinder the flow of the living water. Or minsan kaya hindi nagpo-flow yung living water. Kahit tumanda ka na dyan, mamuti na yung buhok mo dyan sa loob ng ministry. If that living water will not flow, it will determine how old or how matured you are in this faith, sa pananampalatayang ito. And marami pa sa inyo, lalo na sa mga kabataan, you will thrive for many things. Marami pa kayong gustong subukan sa buhay. Before you think to realize that this living water is the most important thing, huwag nyo nang itry pa yon. This will just result to emptiness. Marami nang nag-try niyan. Maisip mo pa nga, yung kalululuhan mo, nagpagod din sa buhay. Yung lolo ng lolo mo, nagpagod din sa buhay. Pero, what happens after? Lahat ng mga gawa ng tao, nakakalimutan lang, mag-fade away, they will die. And lahat ng labor nila, kukupas lang at mawawala. Wala ka man lang maalala na nanatili doon sa mga pinagpagalan nila. So what more pa yung mga iniisip nating pagpagalan? Tomorrow, they will just vanish. They will just fade away. But the living water will not fade away. It will overflow. It will remain. It will remain dun sa mga bababahagian yan, kung saan man yan magpo-flow. So that is the calling of life. Yun yung magbibigay sa atin ng totoong buhay. Tama na yung nagkukos sa'yo ng lungkot, di ba? Tama na yung nagkukos sa'yo ng suffering. Tama na yung nagkukos sa'yo ng pain. Huwag mo nang dagdagan. Huwag mong hayaan yung mga tao na naka-associate sa paligid mo will make you feel empty. Think about the Lord. Think about sa ating Panginoong Yesus. Think about the living water na tinanggap mo, which will overflow, magiging bukal sa iyong loob, sabi ng Panginoon, at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Manamin sa langit, muli salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Muli, Panginoon, dinadakila ka namin at pinupuri at tinataas ka namin, Panginoon. Panginoon, muli, na maitaas ka namin sa aming mga buhay, Panginoon. Linisin mo, Panginoon, ang aming mga gawang masama sa mga salitang ito, Panginoon, na aming natutunan ngayong araw na ito. At magpatuloy kami, Panginoon, sa pagkilala at pagsamba sa iyo. Maraming salamat naman. Bless mo lahat ng nasa simbahan ngayon at lahat ng nakikinig ngayong oras na ito, Ama. Na bumuhos pa sa kanila ang iyong mga salita, Panginoon. Gumamit ka pa ng maraming tao, Panginoon, upang ma-fill in sila ng mga salita mo, Panginoon. Ito yung maging emptiness sa kanila, Panginoon.
yung patuloy na makinig at makinig ng iyong mga salita na nagmumula, Panginoon, sa mga tagapagpahayag ng iyong mabuting balita. Maraming salamat, Lord. And sa lahat ng gawain ito, ikaw lang aming pinupuri, tinadakila, tinataas. In Jesus' name. Amen. So guys, maraming salamat. And again, see you sa next Sunday natin na mga meeting. And God bless sa inyo.